Sa mundong ating ginagalawan ay may mga bagay tayong di nalalaman. Mga bagay na di nakikita ng ating pangkaraniwang mga mata. Kaya halika, sumama ka, makinig sa mga istoryang kababalaghan, buksan ang iyong isipan at humanda sa pagsapit ng takip silim. Magandang araw sa inyong lahat. Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento tungkol sa isang ospital at sabay-sabay tayong humanda sa pagpasok sa takip silim. Ako nga pala si Kari, isang nurse. Noon pa man ay pangarap ko na itong trabaho ko na to. Gusto ko kasing tumulong sa mga may sakit lalo na sa mga bata at gusto ko ring makapagtrabaho sa ospital. Dahil bukod sa pagtulong ay gandang-ganda rin ako sa uniform nila. Mukha talagang kagalang-galang. Puti na para sa akin ay simbolo ng kalinisan at kagalingan. Bali, nakatira na kami ngayon sa Cavite. Bata pa lang kami ay umalis na kami sa dati naming tinitirahan sa Parañaque. Dahil nakakuha sila mama at papa ko noon ng bahay sa Pag-ibig kaya dito na kami nanirahan hanggang ngayon. 4 kaming magkakapatid. Si Lenny, si Carl at si Cathy. Panganay ako sa aming magkakapatid. Naalala ko noon nung nag-aaral pa lang ako ay talagang sinabi ko sa sarili ko na magtatapos ako para sa pamilya ko. Para nang sa ganun ay maiyahon ko sila sa kahirapan. At matapos kong makapag-training at makapagtrabaho sa Pinas ay binigyan naman ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa abroad. Ma, paalis na po ako. May visa na po ako. Sambit ni Kari sa kanyang ina. Talaga anak? Tugon naman ito. Opo ma. Nagyakapan ang mga ito sa tuwa dahil iyon na ang stepping stone ni Kari para matulungan niya ang kanyang mga magulang. Mahirap man dahil malalayo siya sa mga ito at sa mga kapatid ay mas nangibabaw ang tapang at determinasyon niyang makaalis upang matulungan ang mga ito. Mahirap man dahil malalayo siya sa mga ito at sa mga kapatid. Mahirap man dahil malalayo siya sa mga ito at sa mga kapatid ay mas nangibabaw ang tapang at determinasyon niyang makaalis upang matulungan ang mga ito kahit papano sa pampinansyal nilang pangangailangan. At lumipas ang ilang buwan at nakaalis na nga si Kari. Umandar ng umandar ang taon at tuloy-tuloy ang naging trabaho ni Kari sa gitnang silangan. Madami siyang nakilalang mga Pinay na nurse din na tulad niya na kada taon ay nakikilala niya sa iba't ibang ospital na pinagtatrabahuhan niya. At after every 2 years ay umuwi siya sa Pinas para magbakasyon. At kahit papano ay nakaipon din naman siya ng malaki para sa kanyang sarili. Para nga naman kung gusto na niyang magsimula ng pamilya ay meron na siyang perang magiging simula ng panibagong yugto ng buhay niya. Buhat sa isang kaibigan ay doon na niya nakilala ang kanyang magiging mister. Si Van, ang pinakamagiliw, masayahin, maintindihin at ubod ng mapagkumbabang tao. Napaibig siya rito sa taglay nitong kabaitan na tulad ng kanyang ama. Pagdating kasi sa standard niya sa lalaki ay ang kanyang ama ang nag-iisa niyang reference. Ubod kasi ng bait ng papa niya.
Wala siyang masabing kahit anong pula rito. Masipag sa lahat ng bagay, mabait, maintindihin, masayahin, palakaibigan at iba pang pwede mong isiping mabuti sa tatay niya ay yun ang ugali na meron ng kanyang ama. Kaya gano'n na lang ang pagmamahal niya kay Van nung makilala niya ito. Di nga nagtagal ay nag-propose na ito sa kanya. Simpleng araw yun. Kakauwi lang niya galing abroad at magsi-celebrate ito ng kaarawan sa Pinas kaya yun ang kinuhang pagkakataon ni Van para mag-propose at humingi ng basbas mula sa mga magulang ni Carrie. Akala ni Carrie ay simpleng kaarawan lang ang mangyayari ngunit nagulat siya nang pauwi na sila ay sinabi sa kanya ng mga kasama na pipicturan daw siya kunwari pero ang totoo ay naroon si Van sa likod at dala ang singsing para mag-propose dito. At mabilis na lumipas ang panahon at natapos na ang bakasyon ni Carrie. Sinabi niya kay Van na isang kontrata na lang ang kukunin niya sa Middle East at matapos nun ay uuwi na siya para magpakasal at bumuo ng pamilya kasama siya. Mamimiss man ni Van ay pinagbigyan niya ito sa kanyang huling hiling. Inihatid na ng pamilya ni Carrie at ni Van si Carrie sa airport. Malungkot man ay inisip na lang ni Carrie na ito na ang huling alis niya at matapos nun ay magsisettle down na siya sa Pinas. Tutal, kahit papano naman ay may pundar na siya. Pwede na siya magsimula ng maliit na negosyo at kahit papano naman ay nakita niyang okay na ang kanyang mga kapatid. Pero ang lingid sa kaalaman ni Carrie na ang huling kontrata niya ay ang kontrata na kung saan ay mararanasan niya ang ni minsan ay hindi niya naranasan sa mga ospital na pinasukan niya. Gabi nang dumating siya sa Saudi. Sa syudad ng Al-Khobar napunta si Carrie noon. Isa yung probinsya sa Saudi kung saan madami rin ang Pilipino. May mga bago na naman siyang makakasama at bagong makakatrabaho. Isang government hospital ang papasukan niya. Malaking ospital yon sa lungsod na iyon. Madami nang sabi-sabi doon na meron nga daw mga kaluluwang ligaw doon. Dahil nung araw ay doon daw dinadala ang mga sundalong sugatan at ang iba daw rito ay doon na rin inabutan ng kanilang kamatayan. Natatakot man sa mga kwentong narinig niya tungkol doon ay wala namang magagawa si Carrie. Di man siya naniniwala ng lubusan ay kahit papano ay kinakabahan at natatakot pa rin siya. Natapos na ang 2 weeks niyang duty ng morning shift noon at after noon ay night shift naman siya. Maagang nag-asikaso si Carrie para kahit papano ay makalibot-libot pa siya sa area ng ospital dahil hanggat maaari ay gusto niyang makabisado ang lugar para in case na magkaroon ng mga emergencies ay aware siya sa mga rooms at facilities na meron ng ospital na iyon. Maaga silang naihatid ng driver nila ng minibus ng company nila. Nagpunta muna sa kantin si Carrie para kumain ng merienda. Nagbiskwit, tubig na lang muna siya dahil mamaya panigurado pag nagka-emergency ay baka di na niya magawang makakain pa ng maayos. Bandang alauna na nun, nasa nurse station siya. Siya ang naka-duty sa reception area para sa mga incoming na patient ng gabing iyon. Nang biglang marinig niya na tumunog ang ambulansya. Dali-dali siyang umalerto dahil siya ang magtatanong ng lahat ng detalye ng pasyente. Isa itong binatilyo. Gumulong-gulong daw ang sasakyan nito dahil may sandstorm ng araw na iyon. At napakabilis daw ng pagtakbo ng sasakyan ng binatilyo. At dahil nga sa kalat ang buhangin sa kalsada ay dumulas ang gulong ng sasakyan nito. At tuluyan na nga tumaob at gumulong-gulong ang sasakyan na ikinadisgrasya ng biktima. Matapos niyang makuha ang lahat ng detalye ng pasyente ay in-encode na niya ito. At nang makalipas ang 30 minutos sa di inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang binatilyo na nasa dulo ng hallway. Nakatayo ito at nakatanaw sa area ng emergency room.
Okay na kaya siya? Naitanong ni Kari sa sarili. Ngunit di na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay dumaan na ang mga kamag-anak na nakausap niya kanina sa reception area at nag-iiyakan ang mga ito. Nagtaka siya kung bakit nag-iiyakan okay naman ang pasyente. Kanina nga nakatayo pa ito. Ngunit ang ikinabigla ni Kari ay nang maya-maya pa ay dumaan ang wala ng buhay na bangkay ng binatilyo. Kinilabutan siya sa nakita at naalala ang binatilyo kanina. Hindi kaya multo yung nakita ko? Ganon na lamang ang kaba niya nang maisip iyon. Kinaumagahan ay out na siya sa duty niya at nang siya'y papunta na sa locker room ay nakita niyang muli ang binatilyo. Nakatingin ito sa kanya at parang may gustong ipahiwatig ito. Hindi ito pinansin ni Kari kahit takot na siya at nang ako mang lalakad na siya ay siya namang hawak ng kaluluwa sa kamay niya. At doon ay napasigaw siya. Takbuhan ng mga Pilipinong kasama niya at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Pinaupo siya ng mga ito at nang mahimasmasan ay ikinuwento niya sa mga kasamahan niyang Pilipino. Pareha silang natakot sa nangyaring iyon at kada duty nila ay taimtim silang nagdarasal bago pumasok dahil baka nga naman muli nilang makita ang kaluluwa ng binatilyong iyon. Na sa tingin nila ay di pa rin matanggap ang kanyang dagli ang pagkamatay. At bago matapos ang kanyang kontrata doon ay kung ano-ano pa ang naranasan ni Kari. Ngunit di na lang niya ito pinansin para makapagtrabaho pa rin siya ng maayos. Natatakot man sa araw-araw na duty ay mas pinili na lang nito na tatagan ang loob at isiping iyon na ang huling kontrata niya roon at matapos noon ay nakauwi na nga ulit sa Pilipinas at bumuo na ng pamilya kasama si Van. Nakaranas ka na rin ba ng ganito sa isang ospital? Paano kapag gabi na at madilim pa sa hallway at may nakita kang nakatayo? Ingat ka, andyan lang sila. Abangan ang susunod na nakakatakot na kwento dito pa rin sa Takip Silim Tagalog Horror Stories, and please subscribe sa ating YouTube channel at muli ay sabay-sabay tayong pumasok at maghanda sa susunod na pagdating ng Takip Silim.